Naghihintay na lang akong bumalik si Ryan noon. Lagi pa rin kami nagtatawagan. Inaayos na daw niya ang mga taong aasikaso ng kumpanyang iiwanan niya. Nasabi niya sa akin na nagmamatigas pa rin daw si Carmina at ayaw pirmahan ng papel na magwawalang bisa ng kasal nila. Nag-aaway daw sila pero sabi niya, "Huwag akong mag-alala dahil ginagawa lang niya kung ano ang nararapat." Sa kalagitnaan ng taon ng aking paghihintay, ay biglang naputol muli ang komunikasyon namin ni Ryan. Wala akong natatanggap na balita mula sa kanya. Sumulat ako sa kanya pero wala akong natatanggap na sulat sa kanya. Bigla akong naglala sa kanya. Isang balita ang kinapanghinaan ko ng lakas. Nakatanggap ako ng sulat mula kina Mama. "Dear Mike, kumusta ka na dyan? Kami ng papa mo ay okay naman kami dito. Lagi kang mag-iingat dyan. Lagi naming pinagdarasal na sana'y laging mabuti ang iyong kalusugan. Lakasan mo ang iyong loob. Nalaman namin ang nangyari kay Ryan." Biglang tumulo ang luha ko nung pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Halos hindi ako makahinga. Hindi ako makakilos. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nalaman namin na may brain tumor si Ryan at nasa critical stage na siya ngayon. Pero sabi naman ng pamilya niya, ginagawa ng doktor ang best nila para maisalba ang buhay ni Ryan. Huwag kang mag-alala. Lagi naming pinagdarasal na sana'y malampasan yun ni Ryan. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Maging matatag ka dyan. May awa ang Diyos. May dahilan ng lahat kung bakit kailangan mangyari ang mga bagay na to. Lagi kang magdasal. Mag-iingat ka dyan. Kung may malalaman pa kaming balita, asahan mo na babalitaan ka namin. Mahal na mahal ka namin. Tibayan mo ang loob mo, Mama at Papa. Hindi ko alam kung paano ko ibabaon ng sarili ko nung nabasa ko ang sulat na yon. Wala akong kaalam-alam na may sakit na pala si Ryan. Naalala ko na laging sumasakit ang ulo niya. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na dahil lang yun sa pagod. Hindi ko iniisip na magiging malala yun. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang mapuntahan sa Amerika. Pero hindi ko magawa dahil hindi na ako makapunta doon. Gusto ko kasi makausap man lang. At gusto kong nasa tabi niya. At alam kong ganoon din ang nais niya mangyari. Naging balisa ako. Inisip ko na kung kailan malapit nang maging okay ang lahat, at saka naman magkakaroon ng ganitong uri ng problema. Bakit ganito? Bakit kailangan sa amin pa ni Ryan mangyari mga bagay na to? Wala akong nakikitang maling dahilan para pagdaanan namin ito. At kung mawawala man siya ng tuluyan, ay hindi ko na alam pa ang gagawin ko. Paglipas pa ng ilang araw, ay nakatanggap ako muli ng sulat. Wala yun sa ibang bansa. Galing yun kay Ryan. Pero hindi niya yun sulat. "Mahal ko, kumusta ka na dyan? Huwag mo ko masyadong alalahanin dito. Nasa hospital nga pala ako ngayon. Pero siguro napapansin mo na hindi ko ito sulat. Anak ko ang nagsusulat nito para sa akin. Hindi ko na kasi maikilos pa ang kamay ko." Naluha ako. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Alam na ng panganay ko ang about sa atin. Gusto ko nga daw niyang makita. "Huwag kang mag-alala. Sabi naman ng doktor, magiging okay lang ako.
Kailangan ko lang ng operasyon. Basta huwag ka mag-alala. Hindi ko alam na magiging seryoso ang pagsakit ng ulo ko. Malakas naman kasi ako. Meron akong brain tumor pero huwag kang mag-alala ha. I will be fine. Promise me na pagbalik ko dyan, malakas ka pa din. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan. Dahil pag naging okay na ako, gusto ko dapat ikaw okay ka din. Pasensya na din kung ngayon lang ako nakapagsulat sa'yo. Mahal na mahal kita, Mike. Lagi mong tandaan yan. Sobrang mahal na mahal kita. Magkikita pa tayo. Siguro kung hindi man ngayon, sa susunod na buhay. Naluha ako sa huling sulat na yun. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Meron pang kasamang sulat yon. Dito Mike, si Hernan po ito, ang panganay ni Papa. Naikwento ka na sa akin ni Papa. Mahal na mahal ka ng Papa ko. Kaya nauunawaan ko ang relasyon ninyong dalawa. Noon ko pa napapansin na hindi magkasundo si Mama at Papa. Siguro nga, dahil sa ikaw talaga ang mahal ni Papa. Noong una, gusto ko magalit sa'yo. Dahil sinisira mo ang relasyon ni Papa at Mama. Pero mali ako. Noong naikwento ni Papa ang tungkol sa inyong dalawa, naunawaan ko po kayo. Mas naunawaan ko po yun dahil sa mga sulat ninyo para sa isa't isa. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po si Papa hanggang sa maging okay na siya. Mag-iingat po kayo dyan. At salamat po sa pagmamahal na binibigay ninyo sa Papa namin. Sa tuwing na ikukwento ka ni Papa sa akin, damang-dama ko na masaya siya kasama ka. Ibang-iba yon tuwing magkasama sila ni Mama. Kaya maraming salamat po. Ako naman ang sumulat. Una kay Ryan. Mahal ko. Hindi ko na alam pa kung paano sisimulan ng sulat na ito. Basta kusa na lang sumusulat ang ballpen na gamit ko. Aaminin ko sa iyong hindi ako okay dito gayong alam kong hindi ka okay sa sitwasyon mo dyan. Huwag kang mag-alala. Sinusubukan ko maging okay. Pinapalakas ko ang loob ko. Pinagdarasal ko ang paggaling mo at maging successful ang operasyon. Hindi ko mapipigilang hindi maluha nung malaman ko kung anong nangyari sa'yo. Gusto kong puntahan ka dyan pero hindi ko magawa. Gusto kitang makausap pero hindi ko alam kung paano. Gusto kitang mayakap, mahalikan, makita. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit kailangan mangyari sa atin to. Ang lakas-lakas mo. At sa ating dalawa, ako itong mahina. Pero bakit kailangan sa iyo pa mangyari yan? Dapat sa akin na lang. Dahil kung mawawalan man ako, may mga anak kang mapagbabadingan ng pagmamahal mo. Pero dahil sa ikaw ang nasa kalagayan na yan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw ko mag-isip ng kung ano-ano pero hindi mo mawawala sa isipan ko kung anong pwedeng mangyari. 3 beses akong pumupunta sa simbahan na araw-araw para ipagdasal ka. Sa umaga, sa tanghali, at bago ako umuwi. Nagdadasal din ako bago ako matulog. Lakasan mo ang loob mo dahil hindi pa akong handa na mawala ka sa akin. Ikaw ang buhay ko, Ryan. Kaya kung mawawala ka, handa na din ako mawala. Mahal na mahal kita. At alam mo yan. Alam na ng lahat ngayon na nagmamahalan tayo. Kaya please naman lakasan mo ang loob mo. Nangako ka sa akin na magsasama pa tayo, di ba? Kaya please, tutuparin mo yun, di ba?
Mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal. Huwag mong sasabihin sa akin na magmamahalan tayo sa susunod na buhay natin. Dahil gusto ko ngayon natin ipagpatuloy ang pagmamahalan natin. Magmamahalan pa tayo. Kaya ipangako mo sa akin magiging okay ka. Mahal na mahal kita, Ryan. Sumulat din ako kay Hernan. Maraming salamat sa pangunawa sa amin. Ipangako mo sa akin na babantayan mo ang papa mo. Balitaan mo ako. O kaya itawagan mo ako. Kalakip ng sulat na ito, ang numero ng opisina na pinagtatrabuhan ko. Lagi mo sabihin sa papa mo na mahal ko siya at mahal na mahal ninyo siya. Mahal pa din siya ng mama mo kaya sabihin mo na magpagaling siya dahil maraming taong malulungkot kapag nawala siya. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat ulit. Aasa ako sa mabuting balita. Tito Mike. At mula sa araw na yon ay naghintay ako ng balita. Ipinagpatuloy ko ang pagdadasal ko dahil yun na lang ang tanging alam kong paraan para maging okay na si Ryan. Umaasa ako na gagaling siya. Aasa ko sa isang araw na tatawagan niya ako mula sa likod ko at yayakapin niya ako na parang walang nangyari. Na okay na ang lahat. Pero ang lahat ng yun ay pawang nasa isip ko lang at nais ko lang mangyari.